O eto, yung mga senador, posible nang magbabaliktaran. Kakampi na dun sa lamang. Pagdating sa impeachment, malabo na yan. O alam nyo naman, sa resulta ng halalan, kahit marami po sa PDP laban na ini-expect natin na manalo pero hindi nanalo. Ngayon, eto, tinitingnan po ng mga expert dyan sa politika, mukhang lamang si VP Sara. At may bali-balita na may babaliktad na. O ito, panoorin po natin ang isang magaling na attorney, si Attorney Panelo, kung bakit niya nasabi na magbabaliktaran itong mga senador na to. May mga kilala tayong balimbing dyan, di ba? O ito, ang video. Mga senador na yan, ang mga incumbent, iisipin nila, yung 3 years from now, 2028, tatakbo sila. At yung mga nanalo naman, hindi sila maaaring tumalikod dun sa paniniwala ng taong bayan na bumoto sa kanila na sila yung mga pro-indict. At lahat ng yan, tinitingnan nila ang pulso ng bayan. Kasi magkakaroon na ng survey yan. Pag nakita nila na kontrang-kontra ang majority na i-impeach si Inday Sara, maniwala ka, magbabalik tayo dyan. Walang boboto ng impeachment dyan labang kay Inday Sara. Regardless of party affiliation. Maliban na lang kung talagang panatiko kang kontra na puro impeachment. Di ba? Pinag-uusapan nila yung impeachment. Opo. Kasi Paano yan? mga sinasabi, dapat daw mag-straight voting sa PDP laban. Dahil yung mga, pag lumabas yung 8 o yung 10, panalo si Inday Sara Ahon, di ba? Ever since, kontra ako doon. Sabi ko, hindi, not necessarily. Ang mga senador, kahit sinong manalo dyan, sa halalan, ngayon nga, may mga nanalo na. Yang mga yan, maliban dito siguro kay Pangilinan, si Bam medyo hindi pa kasi in-endorse siya ng iglesia . Kasi pag in-endorse ka ng iglesia, ang posisyon ng iglesia, dapat kontra ka sa impeachment. Itong si Bam Aquino, dilaw ito . So, natural ito na kumontra sa sa pananatili sa tungkulin. Pero dahil in-endorse siya, baka iba ang pwedeng naniniwala ang iglesia na eventually hindi. Ako ang tingin ko, regardless whether it was endorsed na iglesia na nanalo. Sabi ko noon pa, kung matatanda mo, Jay, mga senador na yan, ang mga incumbent, iisipin nila, yung 3 years from now, 2028, tatakbo sila. At yung mga nanalo naman, hindi sila maaaring tumalikod dun sa paniniwala ng taong bayan na bumoto sa kanila na sila yung mga pro-indict. At lahat ng yan, tinitingnan nila ang pulso ng bayan. Kasi magkakaroon na ng survey yan. Pag nakita nila na kontrang-kontra ang majority na i-impeach si Inday Sara, maniwala ka, magbabalik tayo dyan. Walang boboto ng impeachment dyan labang kay Inday Sara. Regardless of party affiliation. Maliban na lang kung talagang panatiko kang kontra na nabulag ka na sa iyong prinsipyo. Yan ang aking posisyon. Ako, kung ganyan, mukhang hindi matutuloy yung impeachment case kay VP Sara. Kung itutuloy man nila, malabong maraming papabor na ipa-impeach si VP Sara. Kasi naman, nakikita nyo naman ngayon yung mga senador na nandyan. Tsaka alam nyo naman, pagdating sa politika, may iba dyan na, kumbaga, wala talaga silang paninindigan na doon sila. May iba kasi dyan, hindi naman natin lahatin kasi may karamihan ngayon yung mga pabor sa mga Duterte na mga senador. Tingnan nyo naman, sila Bato de la Rosa. Talagang kahit ilan na lang sila naiwan dati sa PDP laban, nandun pa rin sila. Pero may iba kasi na kung sino yung lamang, doon sila. Kung sino yung sa tingin nila na lamang, doon sila. Kaya eto nasabi po ng isang attorney na pwedeng magbaliktaran kasi ganun talaga sa mga Pinoy. Alam nyo naman, mahilig sa yamado. Kung sino yung nakakarami, babaliktad doon. Kasi marami pong mga senador na hindi natin alam kung pabor ba kay Marcos, pabor ba kay Duterte, gusto ba ma-impeach si VP Sara o hindi. May mga senador tayo dyan na alam natin na ayaw talaga nilang ma-impeach kay VP Sara kasi solid talaga sila.
Kaya yung mga alanganin ay malamang makasasanib dito sa grupo na ayaw ma-impeach si VP Sara. Kaya siguro, napansin ko kanina sa paliwanag po o sa sagot ni Claire, na medyo clear na ha, sa sagot niya kanina kasi tinanong po siya tungkol po sa impeachment ni VP Sara, ay mukhang bumait ha. Ang sabi niya kanina hindi daw pinupush o hindi na ano ng palasyo yung pagpa-impeach or ganun. Ay baka nakikita naman siguro nila kung ano yung magiging resulta. Tapos ngayon, merong gustong magain yung Duterte Youth Party List na ipa-impeach si Junior. Hindi natin alam kung lamang pa rin sila dyan sa Kongreso kasi naman ay nagpalit na po. Marami pong napalitan dyan ng mga lalay. O di ba may napalingin nga lang yung namumuno dyan ay mukhang alanganin. Kaya swerte-swertehan lang yan kung makalusot po dyan sa Kongreso. Pag nakalusot sa Kongreso yan, yung pagpapa-impeach kay BBM, nako, delikado sa Senado. Kasi dito kay VP Sara ngayon nasa Senado na. Mukhang lamang si VP Sara po dyan na maraming kakampi sa kanya at ayaw ng impeachment. Yun po ang tingin po ng karamihan ng mga expert po sa politics, mga abogado at lalo na kay Attorney Panelo. Sa tingin nyo, sino ang dapat ma-impeach? Ganyan ang dapat na tanungan. Comment tayo dyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.